Siyempre, may bulong ng tao dyan. Ano kayong dapat tulungin? Sasabihin ng tao, ano ko gawin? Diba? May bubulong sa iyong kanan, may bubulong sa iyong kaliwa. So, maliban pa doon, yung sarili mo pang bulong. Bubulungan mo pa yung sarili mo. Diba? Kakausapin mo yung sarili mo. Anong Victor, anong gagawin mo? Nakaharap ka sa salamin. Pero, alin doon ang susundin mo? Meron din ang Panginoon. Saan natin makikita ang mga bilin ng Diyos, ang kalooban ng Diyos? Nasaan? Kasi hindi naman siya katulad kay Joseph na matutulog ka, mananaginip ka, kinausap ako ng Diyos. Hindi. Nasaan? Ayun, nandito. Babasahin lang natin ang ating Bible, malalaman na natin ang kanyang kalooban. Anytime, anywhere. Nasaan ka naman. Basta systematic ka sa iyong pagbabasa. Hindi yung, okay, magbabasa ako ngayon. Saan ba ako? Uy! Ezekiel. Kinabukasan, gagamit ka na naman. Oops! Nasaan? Acts 16. So, ganun. Pag Matthew chapter 1, natapos mo ngayon, kinabukasan, Matthew chapter 2. Kinabukasan, Matthew chapter 3. So, dapat ganun. Hindi siya turo-turo. Hindi siya turo-turo. Maski pa. Okay? So, medyo mahaba pa yung oras. Bigyan natin ng konting time tungkol. Chapter 2, verse 1 to 6. Sige, chapter 2, verse 1 to 6 ng Matthew. Panahon ng paghari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem at nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Okay? Sabi ng mga pantas. Verse 3, nang mabalita nito ni Haring Herodes, anong ginawa ni Herodes? Siya'y naligalig. Okay, pakinggan nyo to ha. Siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Naligalig si Herodes, pero buong Jerusalem naligalig din. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba'y sisilang ang Kristo? At sila'y tumugon sila, verse 5, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ayan. Galing po yan sa Micah chapter 5, verse 2. Okay. Pangalawang bola, pangalawang propesiya na nakikita natin na may kaugnayan sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Micah chapter 5, verse 2. Okay? Nasa Bethlehem, ipapanganak. So, another sign ng pagiging Messiah, dapat sa Bethlehem siya ipapanganak. Pero, saan ba pinanganak ang ating Panginoong Jesus? Sa Bethlehem, sa Judea. Okay? Kung titingnan natin muna, kasi konting time na lang, ang titingnan natin is kay Haring Herodes. Bakit naligalig si Herodes? At kung naligalig siya, bakit din naligalig yung buong Jerusalem? Bakit niya kaya? Kilalanin natin si Herodes kung bakit. Si Herodes, isa siyang Edomian. Ano ba yung Edomian? Hindi yung may Edomian, hindi yan. Edomian, ibig sabihin Edomite. Okay? Ano yung Edomite? Another term yan sa bayan ng Edom. At ang Edom, nung panahon ng Israel, ito ay lahi, o ito yung bayan na itinayo ni Esau. Sino si Esau? Kakambal ni Jacob. Sino si Jacob? Sila yung pinagmulan ng mga Israelita. Later on, doon tinawag na si Jacob, later on, tinawag siyang Israel. At from that time, yung mga lahi na nagmula sa kanya, yung 12 tribes,
tinawag ng mga Israelites. Si Edom naman, si Esau, tinawag yung kanyang bayan na Edom, at lahat naman ng mga mula sa kanya ay tinatawag ng mga Edomites or Edomians. Okay. So si Herod ay isang Edomian. Maliit lang siya, nasa 4 feet. Nasa 4 feet, more than 4 feet ang kanyang height. Pero namuno siya sa Israel at Judah mga 37 to 4 BC. Yan. From 37 to 4 BC. Doon siya namuno. Maganda naman yung kanyang pamumuno sapagkat sa pamagitan niya nakapagpatayo ng napakaraming structure sa Jerusalem at sa Caesarea. Nakapagpatayo siya ng mga palasyo. Yung templo sa Jerusalem, pinaganda niya. Kaya ang ganda, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, ang ganda ng templo. At nagpatayo pa siya ng napakaraming mga fortress, matitibay na tanggulan katulad ng Herodium, ang Macaros at Sebaste at yung Masada. Alam niyo po yung Masada noong AD 70? Ito yung pinakalas na fortress na nahirapan yung mga Romans para pasukin yung Masada. Kasi isa siyang napakalaking fortress, may sariling water supply at may sariling imbakan doon. Ganun ka-great. Kaya nga tinatawag din si Herod the Great. Kasi ganun siya, kahit na malit na tao, pero matindi siya. Kaya huwag niyong mamalitin yung mga kanya. Matitindi yung mga yan, mag-isip. Okay? Yun lang, ang kaibahan dyan, magmula nung siya'y naging hari, from that time on, wala nang ibang maghari, siya lang. Pag merong mababalitaan niya na gustong maghari, pinapapatay niya. Pati asawa niya. Pinapatay niya yung kanyang asawa at pinapatay din niya yung kanyang mga anak. Dahil yung kanyang mga anak, gusto siyang palitan bilang hari. Ganun ka, ano ba sa Tagalog yung ruthless? Cruel. Ganun ka cruel si Herod. Ganun siya ka cruel. Anything na mabalitaan niya na merong posibleng maging hari, papalit sa kanyang hari, ipinapapatay niya ito. Pati yung cruelness niya, kasi ganun siya katindi. Alam niyo, sabi niya, pag namatay ako, magpatay kayo ng maraming lalaki, sabi niya. Kasi alam niya, pag namatay siya, matutuwa yung mga tao eh. Ngayon, para may umiyak, patayin niya rin yung mga ibang mga lalaki ang kasama ko. Siyempre, may iyak, pero hindi siya yung iniyakan. Yung pinatay ng mga kalalakihan. Ganun katindi, ganun ka-cruel yung kaisipan ni Herod the Great. Kaya maunawaan niyo na, nung siya ay naligalig, nung narinig niya na may ipapanganak na hari or may ipinanganak na hari, naligalig siya, pati ang buong Jerusalem. At tama nga yung kanilang pagkaligalig. Bakit? Nung nalaman niya na yung mga pantas, nahanapan nila kung nasa ng Panginoong Yesus, nasa bahay na siya. Okay? Nasa bandang mga 2 years old na siya, hindi siya baby. Okay? So, hindi na siya sagwa, nasa bandang 2 years old. Nung nalaman ng mga ni Herod na naisahan siya ng mga pantas, kasi yung mga pantas, nagpakita yung anghel sa kanila, sabi niya, huwag na kayong bumalik kay Herod. Kung nalaman niya, anong ginawa ni Herod? Ipinapatay niya lahat ng mga bata mula 2 years old pababa. Kaya ang tindi ng iyakan ng time yun. Kaya yung ligalig ng mga Jerusalem, taga Jerusalem, nagkatotoo. Yun na nga yun. Ito na nga sinasabi ko, sabi nila, pinapatay niya. Ang daming mga bata, 2 years old pababa, ang pinapatay niya.
Bakit? Because para kay Herod, walang ibang dapat maghari, siya lang. Walang dapat ibang sentro, siya lang. Ikaw ba? Okay, dito tayo magtatapos. Ikaw ba? Sino ba yung sentro sa buhay mo? Sino ba yung naghahari sa buhay mo? Ang sarili pa ba? Nandito ka nga, nagsisimba, pero ang sarili mo pa ba ang nasusunod? Yung layaw pa rin ng sarili mo ang nasusunod? O ang Panginoon na ang nasusunod? Katulad ni Joseph. Sinabi ng angel kay Joseph, pakasal, huwag kang matakot, pakasalan si Mary. Pinakasalan nga niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Ganun ba tayo sa pagdating sa relasyon natin sa Diyos? Kaya ba natin gawing center ng ating buhay? Kaya ba natin gawing hari talaga ang Panginoon Jesus? O katulad tayo ni Herod na pag merong nagiging threat sa buhay mo na ay, dali, parang naghari-harian na ito sa akin i-dispatcha natin kaagad. Ay, si Jesus Christ, magiging King of Kings, Lord of Lords, hindi pwede. Dapat ako naman hari. Diba? Okay, so, kaya ba natin yun? Kaya ba natin siyang gawin hari ng ating buhay? Kaya ba natin siyang sentro ng ating buhay? Mas maganda po naman. Let's make Jesus the center of our life. Kung paano siya din yung center sa ating church, dapat siya din yung center ng buong universe. Tayo tumayo tayo naman.